isang isla, 300 drone, at isang base ng Amerika na nakahandang maging target. Ang Cuba, hindi ito flashback sa Cold War. Hindi ito eksena mula sa lumang kasaysayan. Ang blockade ay aktibo ngayon. Ang indictment ay nakafile na. Ang mga drone ay naghihintay sa lupa. Ang mundo ay humahawak ng hininga. At walang nakakaalam kung kailan at saan ito sasabog. Ayon sa mga ulat, pinahigpit ng Amerika ang oil pressure at maritime restrictions laban sa Cuba sa ilalim ng operasyong tinatawag ng ilang analyst na Operation Southern Spear. Ang epekto ay naramdaman kaagad ng buong isla. Wala ng supply, wala ng oil. Iniulat na kahit ang mga tanker mula sa Mexico at Russia ay naapektuhan na. Ang epekto ay nagsimula nang makita ng buong mundo. Ang resulta sa lupa ng Cuba ay malubha na ngayon. Ang gobyerno ay napilitang i-redirect ang lahat ng natitira nilang supply para sa emergency services, ospital, at basic food distribution lamang. Ang buong isla ay halos walang kuryente, rolling blackouts sa lahat ng rehiyon. Ang bansa ay nakatayo na sa gilid ng total grid collapse at walang tulong na paparating mula sa labas. Pero hindi lang blockade ang ginawa ng Amerika. Ang Department of Justice ng Amerika ay nag-file ng opisyal na indictment laban kay dating Presidente Raul Castro. 94 years old na. Ang akusasyon, ang shootdown ng civilian planes noong 1996. 30 years ang naghintay para sa araw na ito. Bakit ngayon lamang? Dahil may malinaw at espesipikong dahilan ang Amerika para sa mga defense analyst. Hindi ito simpleng legal na hakbang. Ito ay maingat na paghahanda ng legal pretext. Ang pundasyon para bigyang katwiran ang isang mas agresibong pressure campaign laban sa leadership ng Cuba. Kapag may indictment, mas madali para sa Amerika na bigyang katwiran ang anumang susunod na hakbang. Ang tanong ngayon ay hindi kung kaya nila, kundi gaano na sila kalapit sa pagkilos. Para sa ilang analyst, posibleng Cuba na ang susunod na pressure target ng Washington. Matapos ang pagdakip kay Nicolas Maduro ng Venezuela earlier this year. Ang administrasyon ay paulit-ulit na nagbibigay ng senyas na ito sa publiko. May mga ulat na pinag-aaralan na ng Southern Command ang mas matitinding military options. Ang plano ay nasa mesa na. Naghihintay lang ng utos. Ang sagot ng Havana ay hindi pag-atras, kundi direktang babala sa buong mundo. Nagpahayag si Presidente Miguel Diaz-Canel. Anumang military intervention ay magre-resulta sa matinding bloodbath, katulad ng Bay of Pigs noong 1961 at ang kanilang lihim na sandata, mahigit 300 attack drones, naghihintay sa lupa. Ang posibleng target sa anumang escalation, Guantanamo Bay mismo. Habang nagaganap ito sa Caribbean, sa kabilang panig ng mundo, ang Iran ay nagbibigay ng sarili nilang babala. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps ay naglabas ng opisyal na statement ngayong araw. Ang mensahe, kung mag-resume ang kinetic strikes ng Amerika o Israel, lalampas na ang komprontasyon sa hangganan ng Middle East. Hindi na ito magiging regional na problema, magiging pandaigdigang gera na ang kanilang sinasabi. Ayon sa mga analyst, ang kasalukuyang ceasefire ay nagbibigay sa Iran ng humigit kumulang $400 million bawat araw mula sa kanilang export ng oil kapag muling nagsimula ang kinetic strikes. Mawawala ito lahat sa loob ng ilang araw. Sinabi ng IRGC na pinigilan pa nila ang lahat ng kanilang kakayahan habang naghihintay. Handa sila. Naghihintay lang ng signal mula sa Tehran.
Pero ang pinaka-explosive na detalye ay nanggaling mismo kay Presidente Donald Trump noong Monday night. 1 hour na lamang ang pagitan ng mundo at ng isang massive renewed air assault sa Iran. 1 hour. Yun lang ang layo ng kapayapaan sa muling gera. Hiniling ng mga Gulf allies ang 48 to 72 hour window at sinabi ni Trump, siya ay in no hurry. Habang may lumalawak na conflict sa Caribbean at Middle East, ang Pilipinas ay tahimik na nagiging sentro ng sariling geopolitical na komprontasyon. Matapos ang exercise Balikatan 4126, ang Beijing ay malinaw na ipinakita ang kanilang galit sa harap ng buong mundo dahil sa isang hakbang na ginawa ng Japan sa lupa ng Pilipinas. Isang hakbang na hindi nila kayang tanggapin ng walang opisyal na protesta. Sa loob ng drills, ang Japan Ground Self-Defense Force ay nag-deploy ng Type 88 surface-to-ship missile mula sa Philippine soil at nagsagawa ng live fire. Ang opisyal na reaksyon ng Beijing, inakusahan nila ang Japan na ginagamit ang Reciprocal Access Agreement para sirain ang post-war defense-only policy ng Tokyo para sa China. Ito ay containment strategy na nakatutok sa kanila at ang Pilipinas ay kasangkot na ng malalim. At hindi pa doon nagtatapos ang usapin para sa Pilipinas. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay magbibisita sa Tokyo para sa isang high-stakes state visit. Ang pangunahing agenda ay nagbago na ng malaki. Hindi na ito simpleng diplomatic courtesy visit sa isang kapwa bansa. Ito ay arms procurement, direkta, opisyal at mahalaga para sa kinabukasan ng AFP. Ang Pilipinas ay isa sa 17 nations na officially cleared na bumili ng Japanese military equipment. Ang target na bilhin ng AFP Advanced Missile Systems, military aircraft at air defense radars. Lahat para suportahan ang comprehensive archipelagic defense concept ng bansa laban sa mga lumalaking banta sa ating karagatan, kalangitan at baybayin. Pero bago magsimula ang lahat ng ito, may isang mahalagang kondisyon na kailangang matupad muna. Kailangan munang pirmahan ni Marcos ang Bilateral Intelligence Sharing Agreement sa Tokyo. Yun ang legal gateway, ang susi sa lahat. Walang pirma, walang missile, walang aircraft, walang radar na matatanggap ng Pilipinas mula sa Japan. Kapag napirmahan na, ang Philippine Army ay may green light na para ilipat ang mga kasalukuyang evaluations sa actual procurement contracts. Isang pirma sa Tokyo ang magtutukoy ng lahat. Cuba, Iran, Pilipinas. Sa tatlong sulok ng mundo, iisang katotohanan ang lumalabas. Ang mga bansang hindi handa ay palaging naiiwanan sa bawat pagbabago ng pandaigdigang orden. Ang Pilipinas ay pinipiling maging handa. Missile deal, arms agreement. At kakampi, ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ang China ay naririnig ito at alam nila. Ang Pilipinas ngayon ay hindi na ang Pilipinas ng dati.